Magandang gabi sa inyong lahat. Ah, Paumanhin sa aking um, pagiging late kumbaga sa ating diskusyon ngayong gabi. Maaari ko bang malaman kung andyan pa ba kayo? Okay, ulitin ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Mukhang wala akong makakausap. Magandang gabi. Okay. Okay, sa lahat ng mga tao ngayon dito sa ating Google Meet ay hinihikayat kong magsalita ng wikang Pilipino dahil tayo ngayon ay nasa asignaturang Filipino. At ngayon, ah, dahil sa mga technical na problema na aking nararanasan ngayon ay hindi ko pa pwedeng ipresenta sa inyo ang ating presentasyon ngayong gabi. Ngunit tayo ngayon ay magdidiskusyon tungkol lamang sa isang paksa o sa isang topic na kung saan alam na alam kung alam ninyo kung paano gawin. At ito ay ang paksang kung tawagin ay ang sanaysay. So sino nga ba sa inyo ang makakapagbigay kung ano nga ba ang isang sanaysay? Sanaysay. Ayan. Sanaysay. Sino nga ba sa inyo ang makakapagbigay sa akin kung ano ang ibig sabihin ng sanaysay? Malamang sa malamang lahat sa inyo mula elementary, junior high school at ngayon kayo ay nasa ikalabing-isa, ikalabing-dalawang baitang ay maaari ninyong malaman o alam na, kumbaga, ang definition o kahulugan ng isang sanaysay. So, sino nga ba ang makakapagbigay sa akin kung ano nga ba ang kahulugan ng isang sanaysay? Reka? Ang sanaysay po, ito po ay naglalaman po madalas ng panimula, katawan at ng katapusan o ng wakas. Meron po siyang dalawa pong ah, ah, uri. Yun po ay formal at personal. Sa personal po, dito po ay nababahagi po ng isang tao ang kanyang damdamin o kanyang saloobin sa isang partikular na issue. At sa formal naman po, ito po ay madalas na ipinapasa po natin sa ating paaralan. Thank you. Tama ang mga nabanggit ni Reka na kung saan ang isang sanaysay ay binubuo ng simula, gitna, o ang katawan ng isang sanaysay at ang wakas. So ngayon, kung kayo ang tatanungin ko, sino nga ba sa inyo ang nakagawa na ng isang sanaysay? Ano nga ba, kung hindi kayo makakaintindi kung ano nga ba ang isang sanaysay, ang sanaysay po ay sa wikang English na kung tawagin ay essay. Essay po siya in Tagalog. So ay essay po siya in English. So ngayon, sino nga ba sa inyo ang nakapaggawa na ng isang sanaysay? Over 24 people, excluding me. So 23. Sino nga ba sa inyo ang nakakapagawa or nakapagawa na ng isang sanaysay? Dalawa lang po ba? Tatlo, apat. Okay, so bilang na. So ngayon, um, dahil diyan, babasahin ko na lang siguro kung ano ang nasa aking presentasyon. So ngayon, please do take down notes na din sa aking mga sasabihin
para kayo ay may awareness kung ano nga ba ang ating ah, topic o paksa. Ayon kay Ginoong Alejandro Abadilla na ito ay na isang sanaysay ay nakasulat na karanasan ng isang sanay sa pagsasalaysay. Ang sanaysay ay nagmula sa dalawang salita na kung tawagin ay sanay at pagsasalaysay. So ngayon, sino nga ba sa inyo ang may nakakaalam kung ano nga ba ang pagsasalaysay? At pakibahagi sa buong klase kung ano nga ba ang salaysay, pagsasalaysay. Class, sino nga ba ang nakakaalam kung ano nga ba ang pagsasalaysay? Sino yung nagtaas ng kamay? Heaven. Ang Heaven. pagsasalaysay po, ang pagsasalaysay po ay Go ng goal. paglalarawan po. Sabi ko, go lang. Ay. Ito po ay paglalarawan ng mga pangyayari o karanasan ng isang tao. Ayun. So, ayon kay Heaven, na ang pagsasalaysay ay ang paglalarawan. Tama po ba? Yes po. Okay. So, kung baga, ang pagsasalaysay ang parang nagbibigay diin o ang paglalarawan ng, ano ba tawag dito? Kumbaga, ito ay nagbibigay ng parang story or narrative or narration ng isang bagay. Kaya, basta laging tatandaan, ang pagsasalaysay ay angkop sa salitang narration na kung saan ito ay parang nagbibigay buhay o nagbibigay kwento sa isang bagay. At isa na dito, ang pagkakaroon ng pagsusulat ng isang sanaysay. Ngayon, ayon din sa naturing tauhan o tauhin na ito ay panitikang naglalahad ng opinyon, damdamin, kaisipan, saloobin, reaksyon at iba pa ng manunulat hingil sa isang mahalagang makabuluhan at napapanahong issue. Sino nga ba sa inyo ang nakapagsulat na ng isang reaction paper? Taas ng kamay. Sino sa inyo ang nakapagsulat na ng isang reaction paper? Okay nga. So, magbigay nga kayo ng mga issue na ginagawa ng reaction paper. Issues. Ano nga ba ang mga kontemporaryong issue? Ano nga ba ang mga kasalukuyang issue na nakikita ninyo maliban sa buong Pilipinas ngunit sa buong mundo? Ano nga ba, ulitin ko, ano nga ba ang mga kontemporaryong issue o kasalukuyang issue na inyong nakikita sa maliban sa buong Pilipinas ngunit sa buong mundo na rin? Dati po ay gumagawa kami tungkol sa illegal mining. Ayun, isa na yun sa mga issue dahil kasi ang mining na kung saan madalas nakikita din natin na isa rin sa mga nagdudulot ng
what you call as land pollution. Lalo na kung limbawa na ayun nga, may illegal mining, walang mga permit, ay madalas illegal po siya sa batas natin. Poverty, ayun. Issues, contemporary issues. Dalawa lang po ba ang tao dito? Contemporary issues, heat index, yes. If here sa Pinas po yung pagpapatupad ng divorce, ayan, isang makabuluhang issue yan, ang diborsyo, o ang paghihiwalay ng isang, paano ba ito tawagin? Ng isang mag-asawa, kumbaga. Then, sa buong mundo ho, inequalities sa mga gender, yes. Abortion, yes. So, gera o mga alitan ng mga bansa, yes. Gera, katulad nito, yung dito sa ating West Philippine Sea na kung saan nagkakaroon ng alitan sa pamamagitan ng diskusyon ng dalawang gobyerno ng China at gobyerno ng Pilipinas, reaction paper about sa teenage pregnancy. Yes. And for your information, isa ang Pilipinas sa pinakamataas ng rate ng teenage pregnancy according to some articles artikulo na aking nabasa. At isa rin ang Pilipinas sa pinakamataas isa sa pinakamataas ang poverty rate. Hindi po siya nakakatuwa pero then again, isa na rin siya sa mga issue na ating ikinahaharap ngayong taon o ngayong ating panahon, kumbaga. So maliban sa lahat ng mga issue na inyong nabanggit, maraming salamat sa mga naglahad ng kanilang partisipasyon. Ay ito ang parang ang isang sanaysay kasi ay kung saan nagbibigay ng kanyang opinion. Kung halimbawa, ano nga ba ang opinion ninyo sa diborsyo, sa abortion, sa alitan ng China at ng Pilipinas, o ang teenage pregnancy, poverty. Kumbaga, ang reaction paper, may parehas na konsepto sa pagsusulat ng isang sanaysay dahil ang reaction paper at ang isang sanaysay ay binubuo gamit ang opinion ng may akda. Opinion o sariling saloobin o reaction ng may akda. Kung sa reaction paper, kayo ay nagsusulat ng reaction papel, na kung tawagin sa Pilipino, ay kung saan nagsusulat kayo ng inyong reaksyon sa isang issue na ating ikinahaharap. Dito naman sa pagsulat ng sanaysay ay parehas din ng ating reaction papel na kung saan nagsusulat tayo o naglalahad tayo gamit ang pagsusulat ng isang sanaysay upang ilahad ang ating opinion, damdamin, kaisipan, saloobin, reaction bilang isang manunulat na angkop sa isang makabuluhan at napapanahong issue. Maliwanag po ba? Siguraduhin ninyo na maliwanag po ito dahil baka mamaya ay tatry kong magpa-activity na kung saan ako mababasa mismo nung inyong sanaysay tungkol sa isang issue na ating papanoorin mamaya lamang. Ngayon tayo ay dadako sa katangian ng sanaysay. Ano nga ba ang katangian o characteristics ng isang sanaysay? Ano nga ba sa tingin ninyo? Bigyan niyo ako ng inyong mga opinion kung ano nga ba ang katangian ng isang sanaysay. Kapag po isang formal na sanaysay dapat objective o objektibo, tama.
Si Reka lang po ba ang pwedeng makasagot? Sino pa ba? Wala na po ba? Wala nang maaaring makapagsagot? Dahil kasi uulitin ko lamang, ito po ay isang tutorial na kung saan matagal na ang ating paksa ay matagal nang itinuro sa inyo mula pa elementary. Ang pagsusulat ng isang sanaysay ay naituro na sa inyo way back elementary. At ito ay inilalahad muli noong tayo ay nasa junior high school. Unang-una natataglay ito ng introduction. James, ang introduction, katawan at konklusyon ay hindi siya katangian ng isang sanaysay. Bakit? Ito po ay parte ng sanaysay. Parts of the essay. It's not the characteristics of the essay, but it is considered as a part or parts of the essay. Cyril Lustre, may paglilinaw sa mga bagay-bagay. Yes. Stephanie Karangdang, ang may panindigan sa isinusulat na akda. Yes, pwede rin. KZ, ang paksa po dapat ay, ng isang sanaysay na gagawing ay makabuluhan. Tama. So, tama naman lahat ng sinabi ninyo. Pero, ano nga ba ang katangian ng isang sanaysay? Unang-una sa lahat, tama nga ang sinabi ni KZ, Diane Almario, na kung saan ang paksa ay dapat makabuluhan. Ulitin ko, makabuluhan. Na kung saan ang kumbaga, makabuluhan in English, significant or useful, important, essential. So parang ganun, makabuluhan. Dapat ang paksa or ang topic, supposedly, dapat essential siya. Ulitin ko, essential. Dapat ang topic na inyong ilalahad sa inyong sanaysay. Dahil, ayon sa aking presentasyon, ay maari naman ito maging pangrelihiyon, panlipunan, pangkaugalian, pangkabuhayan, pang-edukasyon, at iba pa. Pwedeng kahit anong paksa ang inyong gamitin, ngunit dapat, ulitin ko, dapat ito ay makabuluhan. Maliwanag po ba? May kaisahan kung saan nakapokus o nakalaan lamang sa isang paksa. Yes, thank you. Thank you, Kurt Russell. Okay. Next, may kaisahan. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng may kaisahan? Ito ay kung saan nauukol lamang sa isang paksa. Tama nga ang sinabi ni Kurt Russell. Ito dapat ay may kaisahan, may unity, yes. Kumbaga, ang kaisahan, ang parang pwede kong masabing explanation sa inyo pagdating sa kaisahan ay unity. Na kung, yes, unity, you can say it's unity, pero pagdating sa kaisahan, dapat loyal ka sa isang topic. Kumbaga, halimbawa, kung ano ang sinulat ninyong paksa, kung ano ang let's say, sa isang, sabihin natin, sa isang akademikong sulatin, academic writing, gagawa kayo ng isang sanaysay. At paggawa ninyo ng isang sanaysay, halimbawa, sabihin natin na ang sanaysay o ang paksa ng inyong sanaysay ay tungkol sa kahirapan o poverty. So dapat yung topic ninyo o ang inyong paksa, doon lang dapat kayo. Loyal, kumbaga, may unity, may kaisahan, isang topic, kumbaga. Halimbawa, sa isang sanaysay, gagawa kayo ng isang sanaysay na nilalaman ng ay may paksa na kung saan
naglalahad ng kanyang, let's say, ayun nga, reaction paper. Let's say, ayun nga, reaction paper. Ang gagawin ninyo, normally speaking, is maghahanap kayo o magbibigay ang inyong guro ng isang paksa na kung saan gagawa ninyo ng reaction, di ba? At dahil doon, as we speak, pag halimbawa sa kaisahan, dito nakapokus. Yes, dito na nakapokus o nakalaan sa isang paksa. Kumbaga, one topic. Loyal dapat kayo sa one topic na yun throughout making the essay. Hindi ko alam kasi kung kanina kasi ayaw niya mag-present kaya medyo natagalan ako pero hindi siguro sa ngayon. Pero later on, I'll be also trying to send yung PPT para sa inyong parang reference na rin. Pero sa ngayon, through verbal muna tayo. Pero kaya ina-expect ko na lahat kayo ay may notes sa inyong tabi para kung saan hindi kayo mahirapan o hindi kayo aasa sa presentation ng inyong teacher o ng inyong tutor. Dahil mahirap nang umasa, mahirap na maging dependable sa isang bagay. But anyways, in continuation, tama ang sinabi ni Kurt Russell, may kaisahan kung saan nakapokus o nakalaan lamang sa isang paksa. Dapat nakapokus or as what I have said a while ago, loyal ka sa isang paksa. Hindi naman loyal na kung saan lahat ng sanaysay na iyong gagawin ay isang paksa na lang. Dahil sa sobrang loyal mo. Hindi ganon. Kumbaga, sa isang sanaysay, isang paksa lang. That's what I mean about loyal. So, maliwanag po ba? Ulitin ko, maliwanag po ba? May katanungan po ba, reaction, opinion, violenting reaction, whatsoever? Okay, so mukhang naintindihan naman ng lahat. So ngayon, tayo ay dadako sa isa pang katangian na kung saan ating tatawagin or ating tinatawag na tamang pananalita o tamang salita. Dati, last week o nung isang linggo, ay nagpagawa ako ng isang essay sa ating paksa na kung tawagin ay fractions, decimals, and percentage. Conversion, kumbaga, ito ay nagtatalakay kung ang basics ng fraction, percentage, and decimal. Kumbaga, and tas ang conversion nito. And sa last part ng activity na yun, na aking pinagawa, ay nagpagawa ako ng isang sanaysay. And sad to say, maraming mga nakasagot sa aking sanaysay na kung sa aking pinagawang sanaysay na kung saan hindi nakapasa dahil lang doon sa essay. Bakit? Dahil ito sa structure, sa idea, sa at marami pang iba na kung saan hindi nagkakatugma doon sa aking pinagawang essay. Kaya sana sa susunod, ngayon, rather mamaya, pag ako ay nagpagawa ng activity, ay hindi sana ako mapaiyak dahil sa inyong mga sanaysay, dahil maraming tao, maraming estudyante na kung saan sumagot na hindi ko po alam, Your Honor, or magsisend ng sticker na hindi daw nila alam, ganito, ganito. Pero the thing is, basta ang akin lang naman is ang paggawa sana ninyo ng isang sanaysay ay dapat may gamit kayo ng tamang pananalita or right grammar, kumbaga. Gagawa kayo ng isang sanaysay na kung saan natutugma sa paksa na gusto ninyong ilahad. Kumbaga, or sa paksa na kung saan gusto ninyong ipresenta
sa mga mambabasa. So, dapat tamang pananalita ang inyong gamitin sa inyong sanaysay. Tamang pananalita at makabuluhan ang paksa at may kaisahan. Dahil kasi ang problem ko rin o ang problema ko sa mga sumagot ng kanilang sanaysay noon ay kahit isang paksa lang ang binigay mo ay dumadako pa yung katawan ng sanaysay na yun sa marami pang paksa. Paksa, halimbawa, ang paksa na ibibigay ko sa inyo ay ang implication ng fraction, decimal, and percentage sa inyong buhay karera or sa inyong buhay bilang isang mag-aaral na may nilalahad na goal o karera sa inyong kinabukasan. And maraming sumasagot na hindi lang tungkol doon sa implication ng topic na yun, kundi sa marami pang bagay. Medyo hindi ko na ma-explain further, pero sana sa susunod na inyong paggawa ng isang essay o sanaysay ay kaisahan o isang topic lamang ang inyong gagawin. At most of all, dapat maayos ang sunod-sunod ng inyong sanaysay. Dahil madalas, lalo na sa aking end o sa aking part, ay masakit sa ulo, kumbaga, pagbasahin ninyo na hindi sunod-sunod o chronological speaking or chronologically na sunod-sunod ang inyong sanaysay. Dahil madalas, yung dapat na nasa introduction ay nasa conclusion na pala, tapos yung nasa katawan ay nasa introduction, and so on and so forth. Kaya ngayon, medyo ina-explain ko lang further kung paano magsulat ng isang sanaysay at kung ano nga ba ang importance nito, dahil pagdating din sa college ay maraming mga subjects na kung saan pwede nating ma-experience na more on sulat or puro tayo kasulatan. And one of which is the writing of academic writings or academic literature, na kung saan or academic literary works or academic yung sulatin nga, na kung saan maaari yung maranasan kung paano ulit magsulat ng isang sanaysay. Sa 4 na taon ng kolehiyo ay maaari ninyong maranasan kung paano magsulat ng isang sanaysay na mas mahirap pa kaysa sa inyong naranasan noong junior high school at noong grade school. But then again, kaya ngayon, ang aking layunin lamang ay para maibigay sa inyo ang tips kung paano magsulat ng essay at ang importansya nito, kumbaga, at kung ano-ano nga ba ang mauri, katangian, at so on and so forth ng isang sanaysay. But then again, in continuation, basta laging tatandaan na ang katangian ng isang sanaysay o ang dapat na katangian ng isang sanaysay ay makabuluhan ang paksa or may importance yung paksa. Ayan, makabuluhan ng paksa, may kaisahan, o may may nakalaang focus sa paksa na inyong isusulat sa inyong sanaysay. Wait lang. May focus sa isang paksa.
focus sa isang paksa o may kaisahan, ang paggamit ng tamang pananalita, paggamit ng tamang pananalita. Ayun. So, pagkatapos ng paggamit ng tamang pananalita, ay tayo naman ay dadako sa makakatawag pansin, or as we call it in English, parang attention grabber, kumbaga. Ano ba tawag dito? Kumbaga parang attention grabber, kumbaga yung attention ng magbabasa or nagbabasa ay nakuha dahil sa pagbabasa ng iyong sanaysay. Dahil dito, ayon sa aking presentasyon, na ang makakatawag pansin o attention grabber ang pamamaraan na kung saan inilalahad sa paraang masining. Masining or creative, kumbaga. So, dapat, hindi hindi yung tipong gagawa kayo ng essay na dull or as what we call it na parang boring, pero dapat ang isa sa inyong focus sa pagsulat ng isang sanaysay ay dapat ito ay masining. Dahil pag ito ay masining, ito ay nakakatawag ng pansin or attention grabber, kumbaga. So dapat, ulitin ko, ito ay dapat masining. Masining o attention grabber. So lahat ng mga isinulat ko sa ating chat box ay maaari ninyong isulat sa inyong mga kwaderno o kahit sa inyong papel, para kung saan ito ay dapat, basta ang lagi niyong tatandaan na ang katangian ng isang sanaysay ay dapat makabuluhan ang paksa, focus sa isang paksa, paggamit ng tamang pananalita at masining o attention grabber. Apat na yon ang katangian ng isang sanaysay. So maliwanag po ba? Ulitin ko, maliwanag po ba? Bilang lamang yung iba ho ba, hindi ba naintindihan ang ating paksa at marahil hindi sila, ayan. Basta ang katangian, makabuluhan ng paksa, focus ng isang paksa, paggamit ng tamang pananalita at masining o attention grabber. So next, dalawang uri ng sanaysay. Yes, ito na tayo. Yung uri ng sanaysay na kung saan, sino nga ba yung nagsabi nito kanina? Sabi ni Reka, yes, may formal tayo na tinatawag na sanaysay or formal essay. Formal na sanaysay. At meron din tayong tinatawag na informal na sanaysay or not formal or informal, kumbaga. So ngayon, ayon sa aking presentasyon din na ang formal na sanaysay o maanyo na sanaysay ay kung saan ito ay naglalahad ng mahalagang kaisipan o kaalaman sa pamamagitan ng makaagham at logical o logical na pagsasaayos ng mga impormasyon. Ulitin ko, dapat sa formal na essay or formal essay, dapat ito ay logical when it comes sa pagsasaayos ng impormasyon, at ito dapat ay parang fact check, kumbaga, or factual o makatotohanan ang inyong impormasyon na gustong ilahad sa inyong sanaysay, or as what we call it, ay nga, makatotohanan tsaka makaagham
or scientifically proven, kumbaga. Basta ang formal dapat logical ang pagsasaayos, tapos dapat makaagham or scientifically proven ang mga impormasyon. Logical na pagsasaayos at for ano nga lang, uri ng meron tayong tinatawag na formal at di formal. Wait lang. Okay. So, basta, lagi nating tatandaan na sa isang sanaysay, lalo na pag ay dapat lohikal, formal na sanaysay. Dapat ito ay lohikal ang pagsasaayos ng impormasyon at dapat ito ay makaagham o scientifically proven. So, kumbaga, ang definition ng isang formal na sanaysay ay isulat ko na sa ating chat box na kung saan dapat ito ay lohikal, ang pagsasaayos ng impormasyon, at dapat ito ay makaagham o scientifically proven. So maliwanag po ba tayo sa formal na sanaysay? Maliwanag po ba? Formal essay. Na pagsasaayos or logical, it has a logical arrangement at dapat scientifically proven ang information na inyong gustong ilahad sa inyong sanaysay. So next, isa pa sa mga kung tawagin ay definition o kahulugan ng formal na sanaysay ay ito rin ay tinatawag na impersonal. Ulitin ko, formal na sanaysay o impersonal. Ayan. Formal na sanaysay na kung tawagin ay impersonal. Bakit? Hindi, dahil kasi madalas ang personal ay kung saan na aangkop sa ating opinion. At dahil dito, ang formal o ang impersonal ay angkop sa makatotohanan at makabuluhang impormasyon o data na inyong nasaliksik. Baga, ang kabaliktaran ng impersonal ay ang kabaliktaran ng personal ay impersonal. So, kumbaga, personal, opinionated, impersonal, factual. At dahil impersonal ang formal, kaya itinatawag rin na impersonal ang formal na sanaysay. Dahil katulad nga lamang ng aking naisabi na logical ang arrangement ng information at saka scientifically proven ang information na dapat inyong ilahad pagdating sa formal na sanaysay. And also, ang formal din na sanaysay ay tinatawag na maanyo. Kumbaga, bakit nga po ba maanyo? Dahil ito ay itinuturing na talagang ipinag-iisipan. Ulitin ko, ang isang sanaysay ay naituturing bilang isang kasulatan na
sobra o talagang pinag So, kumbaga, ang isang sanaysay, hindi lang siya tipong factual based, pero dapat talagang pinag-iisipan. Kaya ito tinawag na maanyo. Kumbaga, next, dapat ang isang formal na sanaysay ay maingat na pinili ang pananalita or maayos ang grammar. Pananalita dapat related ang mga salita na inyong ginagamit sa formal, I mean sa inyong paksa na kung gagamitin ninyo sa isang formal na sanaysay. Ang ayon dito sa aking presentasyon, dapat maingat na pinili ang pananalita kaya mabigat basahin. Maingat po ang pananalita or ang piniling pananalita. Maingat ang piniling maingat po. Maingat. Sorry. Sinisipon talaga ako ngayon. Ayan. Maingat ang piniling pananalita. Next, ang tono ay seryoso. Tono ay seryoso. Hindi yung seryoso na kung saan kayo ay magbabasa na para kayong robot na magbabasa ng isang essay. Pero dapat ang tono ng inyong sanaysay ay pang-intellectual or you're going to read it intellectually. Seryoso, pero hindi yung kasing seryoso ng isang robot, pero dapat serious in a way na intellectual ang pagbabasa. Ayan, intellectual. Tapos, ito rin ay inaakay ng manunulat ang mga mambabasa sa malalim na pag-iisip upang makabuo ng mga aksyong pagtatapos o pagkatapos. Malalim na pag-iisip. Please remember class na ang formal na sanaysay ay malalim na pinag-iisipan. Hindi lamang siya na kung ano lamang ang nag-pop up sa isip ninyo ay ilalagay nyo na no. Dapat malalim itong pinag-iisipan. Dapat ito ay proven, ito ay factual, ito ay logical na it has a logical arrangement. Kumbaga. At most of all, hindi siya opinionated. So maliwanag po ba? Ulitin ko, maliwanag po ba? Ayun. So, thank you. So now, pagdating sa di formal o kung tawagin ay malaya, free essay. Kumbaga, free, it has a structure na kung saan malaya ang pagsusulat ng isang sanaysay. Ang di formal o malaya na sanaysay ay mapang-aliw, entertainment. Kumbaga, parang ito ay nagbibigay aliw sa nagbabasa. Ito rin ay nagbibigay saya sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga paksang karaniwan, pang-araw-araw o personal na isyong maaring magpakilala sa personalidad ng manunulat. Kumbaga, pakitandaan, pagdating sa formal, ito dapat ay kinukonsidera bilang isang formal when it comes sa, let's say, academic writing or academic essays. Ito ay ikinukonsidera bilang isang formal na sanaysay dahil ang formal na sanaysay ay, as what I've said, logical na arrangement. Dapat ang information was scientifically proven. Maingat ang piniling pananalita, tapos ang tono ay seryoso at pang-intellectual. Pero dito naman sa di formal ay malaya ka makapagbigay o makapaglahad ng inyong sarili. Ito rin
ay maaring opinionated at most of all, dapat ito ay nagbibigay aliw. Aliw or dapat ito ay parang as what you call as entertainment writing. Kumbaga, ito ay nagbibigay saya, ito ay nagbibigay aliw, ito ay nagbibigay entertainment sa inyong mga magbabasa. At dapat, ang pananalita ng hindi formal o di formal ay parang nag, ang, or parang ang magkakaibigan ay nag-uusap. Kumbaga kung paano kayo nag-uusap ng mga kaibigan ninyo, like balok-balok-tutin ninyo yung mga salita, pwede iyon pagdating sa di formal na sanaysay. Bakit? Dahil uulitin ko lamang, ang di formal o malaya, di formal o malaya na sanaysay ay naglalahad ng o nagbibigay saya o nagbibigay entertainment, nagbibigay ng aliw sa magbabasa. At dahil dito, malaya ka rin makapaglahad ng inyong sanaysay gamit ang pananalita na parang magkakaibigan. I mean, para kayong nag-uusap magkakaibigan. At dapat, isa na rin dito, ang madaling intindihin. Kumbaga, yung inyong gustong ilahad na sanaysay ay dapat madaling intindihin at palakaibigan ang tono. Palakaibigan ang tono, madaling intindihin, magaan basahin, nagbibigay aliw, tapos nagbibigay saya. Kumbaga, so maliwanag po ba? Maliwanag po ba sa lahat? I will be, let's have a short break muna dahil kasi there's someone calling me. Pero for the meantime, paki-review na lang muna siguro ng inyong mga naisulat sa inyong kwaderno, tapos mamaya babalikan ko kayo para sa mga katanungan. So, sandali lamang guys at babalik ako. Sa mga na-discuss ko a while back. Sorry, medyo hingal ako. Nakapag-review na ho ba ang lahat? Sige, thank you. Mukhang ilan pa lang yung nag-review, pero sige. Dahil ilan pa lang yung nag-review, dahil ilan pa lang ang nag-react, ay... Sorry, hiningal talaga ako. Bumaba kasi ako, third floor yung kwarto ko. Ngayon, tayo ay dadako muna sa sangkap ng isang sanaysay. Kumbaga, ang binubuo ng sangkap ng kumbaga, hindi lang ang adobo, sinigang o tinola ang may sangkap, kundi meron ding sangkap ang isang essay o isang sanaysay. At ang kasangkapan nito ay as follows. Dapat, ang sangkap ng isang sanaysay ay may tema at nilalaman. Alam niyo naman na siguro kung ano ang theme o ang nilalaman. Pero for the sake of this discussion, ay i-explain ko sa inyo kung ano ang tema o nilalaman. Ito ay kung saan ang paksa na inyong ibinahagi ay nararapat na ang nilalaman o ang tema ng inyong sanaysay ay angkop sa inyong paksa. Kumbaga, ang paksa ay dapat angkop sa nilalaman o tema ng iyong sanaysay. Kumbaga, angkop dapat related yung theme or yung nilalaman ng inyong paksa, ng inyong sanaysay pagdating sa inyong paksa. Dapat related ang dalawa. Hindi naman pwede yung theme niyo is let's say ano ba? Yung tema ninyo, let's say fairy tale, kumbaga. Tapos ang paksa naman ninyo is about poverty. Kumbaga. So wala naman
parang di siya parang nagko-collide, kumbaga, yung paksa at saka yung tema. And because of it, one of the ingredients or key ingredients of making an essay is dapat tugma or angkop ang paksa sa tema o nilalaman ng isang sanaysay. Pangalawa, ang anyo at istruktura, or in English, yung structure or yung form ng essay. Kumbaga, ang structure or yung form ng essay ay dapat maayos at lohikal sa pagkakasunod-sunod. Kumbaga, um, in an ordinary essay, it should always be logical. It should have always a logical arrangement and also maayos ang pagkakasunod-sunod. That's what you call the structure and yung anyo ng isang sanaysay. Yung pagkakasunod-sunod. So dapat ang istruktura at anyo ng isang sanaysay ay dapat maayos at lohikal ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya. So pangatlo, wika at estilo. Ito ang wikang gamit ng manunulat at ito ay nakabatay sa uri ng sanaysay na isinusulat. Wika. So kung halimbawa na ang wika na inyong gagamitin sa pagsulat ng isang sanaysay ay Tagalog, Tagalog lang. Kumbaga, pero pwede naman kayong mag-Taglish and so on and so forth. Pero dapat ito ay nakabatay sa uri ng sanaysay na iyong isinusulat. Kung sa formal at nais mong magsulat ng isang sanaysay na Tagalog, Tagalog lang. Pero, pag halimbawa na hindi formal o di formal, maaari kayong magsulat ng isang sanaysay na Taglish or kung ano-ano. Basta, hindi siya formal dapat. Yung konsepto o uri ng iyong sanaysay na dapat inyong isulat na iisang wika lamang, o let's say Tagalog lang, English lang, or kung marunong kayo mag-Japanese, edi Japanese, Korean lang, formal ang parang paano ba tawag dito? Ang wika na dapat ninyong gamitin. Ang kumbaga yun lang yung dapat ninyong gamiting wika, hindi Taglish or kung ano-ano pa, or hindi formal na kasalit or salita, kumbaga. Pero sa di formal na salita, tulad nga lamang na nabanggit natin na isang di formal na salita ay ginagamit sa mga parang dapat ano ba to? Sorry guys, medyo hininga lang talaga ang haba ng nilakad ko. Basta, ang di formal, nagbibigay saya, tapos mapang-aliw, and also, most and foremost, ay parang magkakaibigan na ang pananalita. Huwag niyong kakalimutan, parang magkakaibigan. So dahil dyan, pagdating sa wika, under wika and estilo, pagdating sa formal ng wika at estilo, formal na sanaysay, ang wika ay dapat iisa lamang. Tagalog, Filipino, English, Japanese, Korean, Chinese, yun lang. Or English, or kahit ano, kahit Ilocano, sige, basta iisang wika lang. Pero kung halimbawa na uh, sa di formal, katulad nga lang naman ng sinabi ko, pag sa di formal, pangkaibigan ang pananalita. Dahil pangkaibigan ang pananalita, pwede kayong mag konyo, pwede kayong mag Taglish o kung ano-ano pang mga wika na applicable for non-formal or hindi formal na sanaysay. Basta, ang nakabatay dito is dapat naiintindihan nung magbabasa ang inyong sanaysay. Naiintindihan dapat both di formal at formal. So maliwanag po ba? Maliwanag po ba?
So, sorry guys, medyo nawala ako dahil uh, due to some internet difficulties. Kanina isa lang yung sumagot, si Reka lang. Yung iba, maliwanag po ba? Okay So, dapat inaasahan ko na marunong na dapat kayo magsulat ng isang sanaysay. Formal o di formal. Ngayon, susunod, larawan ng buhay. Dito naglalarawan ang buhay sa isang makatotohanang salaysay. Makatotohanang salaysay. Kumbaga, this is going to be factual na pagsasalaysay. At dapat ito ay creative pagdating sa paglalahad ng sariling himig ng may akda. Dapat dito, dahil kasi pagdating sa larawan ng buhay na kung saan parte ng sangkap o kasangkapan ng isang sanaysay, pagdating dito ay dito mo nais ilarawan ang buhay ng inyong sanaysay na kung saan dapat makatotohanan, truthful ang pagsasalaysay at dapat creative ang paglalahad. Creative and truthful, kumbaga, or creative and factual ang pagsasalaysay ng buhay ng inyong sanaysay. Second to the last, damdamin. Ano nga po ba ang damdamin? Ito ay may nais o may layunin na ibatid ng may akda ang layunin ng sanaysay sa mga magbabasa nito. Kumbaga, ang damdamin ng sanaysay na ito ay kung saan dito nagbabatid ang may akda ng layunin ng sanaysay. Kung ano nga ba ang layunin, let's say sa reaction paper, ang layunin ng reaction paper ay makapagbigay ng reaksyon sa isang issue. Ayun ang parang nais mong ibigay o ibatid sa mga mambabasa o sa mga mambabasa, kumbaga. At ayun, kumbaga, ang tinatawag nating damdamin. Ito ay nagbabatid ng layunin or yung as what we call it as kumbaga the objectives or what do you call this? Parang purpose or in view, kumbaga, nung iyong sanaysay. Basta sa pagdating sa damdamin, dito nga binibigay ang layunin. Basta, do not forget, pagdating sa sangkap, unang-una sa lahat ang tema or ang theme ng sanaysay. Please take down tema. The keywords under tema is or ang key phrase, kumbaga, pagdating sa tema ay ang paksa na iyong ibinabahagi ay nararapat na ang nilalaman o tema ng iyong sanaysay angkop sa iyong paksa. Angkop sa paksa. Tema o nilalaman ay dapat angkop sa paksa. Tapos ang anyo o istruktura dapat maayos at lohikal ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Dito naman sa wika, dapat maayos ang pagsasalita ng iyong wika o paggamit ng iyong wika. Lalong-lalo na ito ay nakabatay sa uri ng sanaysay na iyong sinusulat. Kung halimbawa formal, maayos dapat ang iyong Tagalog, maayos dapat ang iyong Ingles, ang pagsasalita ng iyong wikang Ingles. Pero pagdating sa di formal, pwede kang makipag-usap ng mga wikang hindi formal, katulad lamang ng paggamit ng balbal o ng kolokyal at marami pang iba. Sa larawan ng buhay, dito nalalarawan ang buhay ng isang sanaysay na isang makatotohanan at masining na paglalahad. Makatotohanan ng pagsasalaysay at masining ang paglalahad. Pagdating naman sa kaisipan, dito dapat nais ilahad ang mga ideya na may kaugnayan sa paksa ng iyong sanaysay. Sa damdamin, nais ibatid
ng may akda na layunin, ang mga layunin, kumbaga, ng mismong sanaysay sa mga mambabasa nito. So maliwanag po ba tayo sa sangkap ng isang sanaysay? Okay. Pero we still have the last key ingredient pagdating sa essay kung saan tawagin natin ay himig. HIMIG, na kung saan dito nagpapahiwatig ng damdamin ng akda. Halimbawa, sa isang essay na is ipahiwatig ng may akda ang pagiging malungkot ng isang sanaysay dahil let's say maraming namamatay dahil sa gutom. So on and so forth. Kung ayun ang nais na ipahiwatig na may akda na maraming namamatay, so meaning yung himig nito ay malungkot. Dahil kasi marami nga namamatay dahil sa gutom. At dahil ang gutom ay parang ang effect ng gutom ay parang nagmula sa kahirapan. So parang ganun ang essay. So ano nga ba ang parang mararamdaman mo pagdating sa ganitong types of essay? Ano nga po ba ang mararamdaman ninyo? Halimbawa, ang paksa na gustong ipahiwatig ng may akda ay maraming nagugutom dahil sa kahirapan. O 'di ba, malungkot? At dahil doon, dahil sa essay na 'yon, ay nakakaramdam kayo ng lungkot. At dahil doon, ito ay tinatawag na himig. Ito ang nais ipahiwatig na damdamin ng akda. The emotions na gustong ipahiwatig, iparamdam sa inyo na may akda sa pagbabasa ng sanaysay na iyon. So, ayun nga. Kanina, katulad naman ng sinabi ko, nagutom, namatay dahil sa kahirapan, ang nireact ninyo ay lungkot. Nakakaramdam kayo ng lungkot. At dahil iyon sa himig na nais ipahiwatig ng may akda o author. Next, ang bahagi ng isang sanaysay. Teka lamang. So ngayon, pagdating sa bahagi ng isang sanaysay, sino-sino ba ang makakapagbigay sa akin kung ano nga ba ang bahagi ng isang sanaysay? Sino nga ba ang pwedeng makapagbahagi ng parang parte ng isang sanaysay? Parts of the essay. Kanina may nagbanggit na nga po nun. Ngayon gusto ko lang i-reiterate kung ano nga ba ang parts ng isang essay. Panimula, katawan at wakas. Simula, gitna at wakas. Yes. Thank you sa inyong dalawa. So ngayon, pagdating sa parts ng isang essay, meron tayong tinatawag na panimula o simula o pwede na nating tawaging introduction. Tapos ang katawan o gitna, tapos ang wakas o katapusan ng sanaysay. So ngayon, pagdating sa panimula o introduction, ito ay may pinakamahalagang bahagi. This is the most important part ng isang essay na kung saan dito ay nakalaman o nakapukaw ng atensyon. Kumbaga dito unang tinitingnan ng mangbabasa o nagbabasa. At dito rin nakapukaw o nakakapukaw ng atensyon or attention grabbing. Kumbaga sa panimula doon pa lang parang nakukuha yung atensyon ng mangbabasa. At as what I've said, dito rin unang tinitingnan. Kaya ito ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng isang sanaysay. Pagkatapos, katawan o gitna. Ito naman ang naglalahad ng mahahalagang puntos. Dito kumbaga ine-explain further ng magbabasa kung ano nga ba ang kanyang layunin, kung ano nga ba para saan ba ang sanaysay na kanyang ginagawa. Dito niya binibigay diin ang mga puntos na gusto niyang ilahad
pagdating sa tema at nilalaman. At dito rin kung saan, paano ba to? Kumbaga parang dito nga pinapaliwanag ng maayos yung akda. Dito napapaliwanag, dito nabibigay ng puntos, dito binibigay ang mahalagang puntos, binibigyang diin ang paglalahad pagdating sa tema at nilalaman ng sanaysay. So, wag natin kakalimutan, panimula is ang pinakamahalagang bahagi. Ang katawan naman, kumbaga dito yung parang full story. Kumbaga dito yung parang palaman. Kumbaga, yung sa sandwich, di ba? Pag gumagawa tayo ng isang sandwich, madalas tinapay, palaman, saka tinapay ulit. At dahil doon, kumbaga ang tinapay sa taas, ang kung tawagin ay panimula. Ang katawan ay yung palaman. Madalas nalagyan ng mayonnaise, ketchup, cheese, or kung anumang palaman na gusto nyo ilagay, ay yung gitna o katawan. Ang wakas ay yung tinapay sa ilalim. At kumbaga, yung palaman or yung katawan ng isang sanaysay, ito yung parang nagbibigay lasa doon sa essay na iyong ginagawa, dahil dito mismo parang detailed rather, or detalyado kumbaga ang paglalahad ng sanaysay or paglalahad ng paksa pagdating dito sa sanaysay. Katawan mismo ang parang palaman o yung nagbibigay ng lasa pagdating sa sanaysay. Next, wakas. Ito ang pagtatapos ng sanaysay. Dito rin, nagsasara sa talakayan ang nagaganap na katawan ng sanaysay. Kumbaga, when it comes sa essays, meron tayong pagsisimula, meron din tayong pagtatapos. Dahil sa buhay, wala nga namang permanente, kaya kahit sa essay na ating sinusulat, wala ding forever. Kumbaga, kung sa iba ang pagdating sa walang forever, dito same concept, wala ding forever pagdating sa mga sanaysay. Dahil dito sa sanaysay ay nagkakaroon tayo ng pangwakas. Dahil unang-una sa lahat, lalo na pag walang pangwakas ang isang sanaysay, ay nakakapagod basahin. At pangalawa, ito rin ay kumbaga parang repetitive na yung magagamiting salita, dahil kasi most likely pag walang katapusan ang sanaysay na iyong ginawa, ay normally speaking, may mga words na repetitive na lang tayo pampahaba ng essay. Kaya most likely, kaya sinasabi nila na 5 to 7 sentences ang proper way kung paano magsulat ng isang sanaysay. 5 to 7 sentences. Kumbaga. At dito sa pangwakas, ito nga ang nagsasara ng talakayan. Dito sa bahaging ito, dito nahahamon ang pag-iisip ng mga mambabasa na maisakatuparan ang tinatalakay na sanaysay. Kumbaga dito ang details dito ang parang what you call as call for action, kumbaga, para maisakatuparan nga kung ano nga ba ang nilalaman ng sanaysay, kung ano nga ba ang parang idea na gustong ilahad ng nagsusulat. Kumbaga, dito rin nilalagay kung ano nga bang parang closing statements na gustong ilahad or gustong ilagay ng author o ng may akda. So ngayon, pagdating sa bahagi o parts ng essay, maliwanag po ba tayo? Ulitin ko lamang, ang panimula ay ang introduksyon na kung saan ito ay pinaka mahalaga
pagdating sa parte ng sanaysay. Dahil dito, unang tinitingnan ng magbabasa at dito rin ang nagpupukaw o ang parang attention grabber na kaagad pagdating sa simula. So, sa katawan naman dito ang full details, kumbaga. Tapos sa wakas, yung ending. Next, dadako naman tayo sa anyo ng sanaysay. Sa anyo naman ng sanaysay, meron tayong na tinatawag na personal na sanaysay. From the word itself, personal, na kung saan ito ay nilalaman tungkol sa nararamdam ng manunulat kaugnay sa kanyang nakikita o karanasan. Kumbaga dito nilalagay ng author o ng may akda ang kanyang personal na opinion pagdating sa kanyang nakikita. Let's say, nakikita natin sa balita, may isang issue, may isang, let's say, inflation. Isa na yun. Nakikita mo sa balita, may inflation na nagaganap. Tumataas ang bilihin. So ngayon, gumagawa ka ng isang personal na sanaysay dahil dito mo nilalahad kung ano nga ba ang inyong nararamdam o inyong opinion pagdating sa inyong nakikitang issue. Next, mapanuri o critical na sanaysay, critic essay. Dito naman ay kung saan batay sa naiisip o kuro-kuro kaugnay sa namatsyagan ng manunulat. Mala sa pagiging personal ng may akda ay papasukin na nito ang bubusihin ang iba't ibang anggulo na maaring sangkot sa usapin. Kumbaga dito kayo yung sa sanaysay na ito o sa essay na ito, dito kayo magiging mapanuri. Kumbaga you're going to be more objektibo, kumbaga. So pagdating dito, one of the key ingredients of having a critical essay or critical na sanaysay ay pagiging mapanuri ng may akda. Kumbaga hindi lang puro kuro-kuro lang, pero dapat mapanuri, objective kayo, dapat what do you call this? Observe. Kumbaga, you're going to be observing the essay itself na kung saan you're going to be you're going to observe, kumbaga, or bubusisihin nyo lalo ang iba't ibang anggulo dito sa sanaysay na ito. Kumbaga, pagbubusisi ng iba't ibang anggulo, dito rin kung saan batay sa iba't ibang anggulo na inyong naobserbahan. Dito babatay ang inyong pagkakaintindi sa iba't ibang anggulo na inyong nakita na maaring masangkutan or masangkot sa usapin pagdating sa sanaysay o critical na sanaysay. Basta in short, dapat mapanuri ka pagdating sa critical na sanaysay. Maliwanag po ba? Mapanuri. Sa critical na sanaysay, dapat mapanuri ka. Lalo na bilang isang author, bilang isang mababasa, one of the key ingredients of writing a good essay is dapat mapanuri ka, lalo na kung issue-based or dependable sa issue or depende sa issue ang iyong essay. Teka. Sorry guys, may kumatok. But then again, naintindihan nyo po ba? Okay, next. Patalinhaga. Patalinhaga. Na kung saan, dito naman, ang bukal na nilalaman mula sa mga kasabihan o sa wikain.
Ano nga ba sa tingin ninyo ang kahulugan ng sawikain? Guys, ano nga ba sa tingin ninyo ang kahulugan ng sawikain? Yes. Ang ibig sabihin ng sawikain ay, yes, pwede ring idioms, pero more likely, it is what you call slogan. Ulitin ko, slogan. O as what you also say it, besides slogan, kasabihan. Sawikain, kasabihan. Ano nga ba ang mga kasabihan natin dito sa Pilipinas? Normally speaking, pagalimbawa, pagdating sa patay, let's say, pagalimbawa na pinatay yung galing sa isang murder or pinatay yung namatay ay nilalagyan madalas ng sisiw, 'di ba? And one of which that is one of our kasabihan pagdating sa patay, or let's say bawal magdala ng pagkain galing sa patay dahil malas ito. Kailangan sinong nakakaalam ng pagpag, lalo na pagdating sa patay. O yan, isa na rin yun, di ba? Lahat, and all of that, all of that is under as what you call as kasabihan o saying or sawikain, kumbaga. And dahil doon, dito sa patalinhaga, ang bukal, kumbaga, or ang core na nilalaman ng ating or ng patalinhaga ay mula sa makasabihan. Kumbaga yung parang essence, kumbaga, ng ating sanaysay pagdating sa patalinhaga ay ang mga kasabihan o di kaya'y pagkamit ng mga simbolismo o matalinhagang kaisipan bilang panimula ng inyong paksa. So, ulitin ko, ang anyo na sanaysay ay personal na sanaysay, mapanuri o critical na sanaysay, tapos ang patalinhaga. Patalinhaga, ang keyword nito is kasabihan. Pagdating sa mapanuri, pagdating sa critical na sanaysay, ang keyword nito is mapanuri. Ang personal naman, from the word itself, personal na sanaysay. So, dapat tungkol sa sarili mong nararamdaman. Or, halimbawa, gagawa kayo ng isang essay. Pag pinagawa kayo ng isang personal na sanaysay, dapat mula ito sa sarili mong nararamdaman bilang manunulat. Next, ang katangian na dapat nataglay ng isang mabuting mananaysay or essay writer. Mananaysay po ang tawag sa isang essay writer. Una-una sa lahat, dapat malawak na karanasan. Ulitin ko, malawak ang karanasan. Sino nga ulit sa inyo ang may karanasan na sa pagsusulat ng isang sanaysay? Taas ng kamay. Tatlo, apat. Okay, so I'm guessing majority naman may karanasan na sa pagsusulat ng isang sanaysay. So maaari kayong tawagin bilang isang mananaysay, kumbaga. At dahil kayo ay isang mananaysay, medyo nakakabulol nga lang siya, pero mananaysay ang tawag sa ating lahat dahil tayo ay nakapagsulat na ng maraming essays, lalo na sa tanan ng ating pag-aaral ay maraming pinasulat sa ating essay. At dahil dyan, hindi ko naman masasabing malawak na ang ating karanasan, pero dapat isang katangian ng isang mananaysay ay dapat malawak ang karanasan o kaalaman pagdating sa paksa na iyong isusulat. Next, nagagamit ang wika ng wasto at mabisa. Dapat wasto o dapat tama ang wika na iyong ginagamit. Katulad lamang ng nabanggit ko kanina,
dapat correct, kumbaga, or tama ang paggamit ninyo ng wika na inyong ginagamit para mabilang sa isa sa mga para mabilang sa pagiging isang mabuting mananaysay. Tapos, we also have nakakapili ng epektibo at mabisang estilo ng paglalahad ng ideya or mabisang idea or mabisang plan, kumbaga, para sa paglalahad ng ideya ninyo sa inyong sanaysay. Dapat effective ang plan ninyo pagdating sa paglalahad ng ideya. Kumbaga, mabisa ang plano ninyo para sa pagkakaroon ng epektibong paglalahad ng ideya pagdating sa inyong sanaysay. Second to the last, malinaw at hindi matipid sa pagpapaliwanag ng kaisipan. Hindi po kayo pwede maging kuripot pagdating sa paglalahad o pagpapaliwanag ng kaisipan. Hindi po pwedeng kuripot dito. Dapat marunong kayo paliwanag ng masinsinan, ng malinaw, at hindi nga matipid pagdating sa kaisipan at kaalaman ng inyong paksa. Lastly, may kakayahang pumukaw o manghikayat ng mambabasa. Attention grabber, kumbaga. And dapat, malinaw at hindi matipid pagdating sa pagpapaliwanag, nakakapili na effective na plan para sa paglalahad ng ideya at nagagamit ang wika ng wasto at mabisa, tsaka may malawak na karanasan. So ayun ang mga katangian ng isang mabuting mananaysay. So ngayon, maliwanag po ba? Questions, clarifications? May questions bang lahat? Clarifications? Violent reactions? So, hoping na meron kayong mga naisulat dahil mamaya ko pa ito o bukas, isasend ito bukas or gabing-gabi na talaga. But then again, sana meron kayong mga natutunan pagdating sa ating diskusyon sa essay. At also, take note na sa ating discussion, ito po ay Filipino. Pero ang ating diskusyon, ang mga nasabi ko kanina ay applicable din sa English. Dahil ang pinagkaiba lang ng sanaysay at English ay ang wika or ang language. So pagdating dito sa mga topics or sa ating topic na i-discuss ngayong araw, ay applicable din po siya sa English. Kumbaga nakatranslate lang po ito sa Tagalog. But then again, sana hindi kayo malito sa aking mga pinagsasabi, lalo na't wala tayong presentation ngayon. Tsaka hopefully, nakapag-take down notes kayo dahil ito ay isa sa pinaka-importanteng bagay pagdating sa pag-aaral ay ang pag-take down notes. Dahil besides sa nagsusulat ka, ay naiintindihan mo kung ano ang lesson na inyong pinag-aaralan. At sa pag-take down notes, take note as well, advice na rin na isulat nyo na lang kung ano yung mga keywords. Katulad lamang ng binanggit ko kanina, yung mga keywords. So, hopefully, keywords ang sinulat ninyo, hindi yung kada salita ng sinabi ko ay isusulat ninyo. No, keywords na lang para mas madaling intindihin. So now, maliwanag po ba? So now, may papanoorin ako sa inyo na isang issue na kung saan nais ko sanang
panoorin ninyo para kung saan ating activity ngayong araw ay sa ating activity ngayong gabi ay nais ko sanang gumawa kayo ng isang reaction paper bilang ating pagtatapos na gawain. Teka lang. Tatry. This is just a short video na kung saan ito ay yung no trespassing rule ng China sa South China Sea o West Philippine Sea. Teka lang. Sinimulan nang ipatupad ng China ang kanilang no trespassing rule sa South China Sea. Welta ng isa nating mambabatas, dapat ding arestuhin ng Pilipinas sa mga Chinong illegal na pumapasok sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nakaposisyon na ang mga barko ng China Coast Guard sa Wangyandao sa West Philippine Sea na kilala rin sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Simula kasi kahapon, ipinatupad na ang bagong utos ng China na no trespassing rule. Sa Article 257 ng nasabing utos, nakasaad na huhulihin ng China ang mga dayuhang trespasser sa kanilang teritoryo at ikukulong ng hanggang 60 araw ng walang paglilitis. Kinundi na ito ng ilang mambabatas. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, oras na para ipatikim din natin sa China ang kanilang mga ginagawa. Arestuhin din daw natin ang mga Chinese trespassers sa exclusive economic zone ng Pilipinas. I-require na rin daw ang mga Chinese vessel na humingi muna ng permiso sa gobyerno ng Pilipinas bago makapasok sa West Philippine Sea. Nanindigan naman ang Philippine Air Force na magpapatuloy ang ginagawa nilang mga pagmomonitor sa ating teritoryo. Of guarding and protecting our airspace to include our territorial waters and our exclusive economic zones. So magpapatuloy po ang pagpapatrolya ng ating Philippine Air Force pag kinakailangan po. Una na rin kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong utos na ito ng China. Tinawag niya pa itong completely unacceptable. Nagbabala rin siya kamakailan na sakaling mas lumala ang tensyon sa West Philippine Sea at kung may mamatay na Pinoy, ituturing na raw natin itong act of war. Samantala, muli namang kinundina ng Group of 7 ang mga pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ayon sa G7, nababahala pa rin sila sa sitwasyon sa East at South China Sea. Kontra raw sila sa anumang unilateral attempt para baguhin ang status quo sa rehiyon gamit ang dahas. Sa gitna naman ng mga pangaangkin ng teritoryo ng China, nagsagawa ng motorcade ang higit 300 motorcycle riders sa Puerto Princesa City, Palawan. Layunin nitong pataasin ang kamalayan ng mga mamamayan hinggil sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Ang ating pong advokasya, ang ating pong layunin hanggang national ipaparating natin. Kailangan ang ingay, ang yanig ng ating pong pagkikibaka sa pagkikipaglaban sa West Philippine Sea ay magmumula sa Palawan. At syempre dito yan, kaya sulong! Sulong! West Philippine Sea! Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, iba na ang may alam. So now, alam niyo naman na siguro ang issue ng West Philippine Sea, di po ba? Ang issue ng West Philippine Sea. Sige nga, ayun, sabi nga ni Aaron na, no trespassing rule. Yes, meron tayong tinatawag na no trespassing rule na gustong ilahad ng China sa atin para kung saan hindi makapag-trespass o kuno-kuno kung tawagin nila ang mga Pilipino sa West Philippine Sea.
So yes, that's one of the issues na gusto ko sanang inyong gawan ng reaksyong essay o reaksyong sanaysay. Pero in regards to this, ang reaksyong sanaysay at ang reaksyong papel ay magkakaiba. Bakit? Kumbaga, ang pinagkakaiba ng dalawa ay ang reaksyong papel ay wait lang. Ang reaksyong papel ay kung saan subjective, maaari ding personal, pero hindi purely na opinionated, kumbaga. Pero, ang pagdating sa reaction essay, pwede kang makapaglahad ng iyong sarili ng malaya, ngunit dapat merong sumusuporta sa iyong reaksyon pagdating dito sa ganitong issue. So ngayon, nais ko sanang gumawa kayo ng isang reaksyong sanaysay pagdating sa issue ng no trespassing rule ng China. At buong oras natin ay ilalahad ko para sa inyong paggawa. At mamaya, isasend ko na lang sa inyo ang submission portal para isend ninyo ang inyong nagawa na sanaysay, reaksyong sanaysay. And also, pagdating sa isang reaction paper essay or reaction essay, ay normally speaking, ang aking hihingiin ngayon, dahil nung una, 3 sentences lang ang aking minimum. Pero ngayon, kung maaari, ay gagawin ko ng 5 sentences minimum para sa inyong sanaysay, reaksyong sanaysay. So, ayun lamang, class, ayun lamang, sana gawin ninyo ang inyong activity para kung saan, kulimbawa man na makapagpasa kayo ay makita ko kung ano ang inyong mga kamalian sa pagdating sa paggawa ng inyong sanaysay para mabigyan ko ng constructive criticism at afterwards ay sana hindi kayo ma-offend sa criticism na aking ibibigay. But besides to that, I want you to learn kung ano nga ba ang inyong pagkakamali pagdating sa paggawa ng isang sanaysay. So ngayon, maliwanag po ba? Hello po, ask ko lang po ano topic po ng sanaysay, na disconnect po kasi ako. The topic nung sanaysay ay tungkol sa no trespassing rule ng China. Dahil kasi sila ay nagpatupad ng isang batas na kung saan bawal na daw mag-trespass ang kahit sino mang foreign national na maaaring i-consider ng China na foreign national. Bawal pumasok, kumbaga, sa West Philippine Sea na kung tawagin nila ay South China Sea. Kumbaga, bawal pumasok kahit sino man, Filipino, Vietnamese, dahil kasi huhulihin daw ng barko ng China at aarestuhin ng, if I'm not mistaken, mahigit 1 buwan ang pagkakaaresto pag nag-trespass daw sa sa South China Sea, or sa side natin kung tawagin ay West Philippine Sea. So nasagot ko na po ba tanong ninyo, Rushane? Okay. So, I will be giving you the rest of the time na gumawa ng inyong sanaysay. Tapos, mamaya, sa GC, isasend ko ang ating submission portal para sa inyong sanaysay. So, hanggang sa muli, 2 minuto na lang. 2 minuto na lang at 8:40 na. At least, nakapagtapos tayo ng 2 minutes early.
So that's all guys for today. Sana may naiintindihan kayo pagdating sa ating diskusyon sa pagsulat ng isang sanaysay. Ulitin ko lamang, ang sanaysay o reaksyong sanaysay na inyong gagawin ay 5 sentences minimum. 5 pangungusap. At dapat lahat ng katangian ng isang sanaysay ay dapat naka-applied doon sa sanaysay na inyong gagawin. So, hanggang sa muli, maraming salamat, guys. Ayun lamang, and thank you guys for listening. Sana may natutunan kayo, and mamaya or bukas ko na isasend yung presentation. So, thank you guys.